Okay, so yung second lesson ni ma'am ay about sa critical values, critical points, and the relative maximum and relative minimum. So, what does all of that mean? Okay, so to understand that, kailangan natin magbigay ng example. Ito. Gamitin natin to as example. So, ang first natin gagawin kapag pinapahanap sa atin ang critical value ay kailangan natin kunin ang derivative ng equation ng kung ano mang binigay sa ating equation. Okay, so this is the equation of f of x is equal to ganyan. So what we, hindi, para hindi tayo mahirapan, y na lang. Y is equal to ganyan. Now, kailangan natin hanapin yung derivative nito. And di-equal natin kay 0 para makuha yung critical value. So, yung gagawin natin. So, the derivative of y is equal to derivative lang nito. So, bam, pagka ginawa natin ito, magiging 2x. Yung 2 mapupunta sa unahan, then minus 1, magiging x na lang. Itong 6, matatanggal yung x, magiging 6 na lang. Tapos itong negative 2, tanggal na siya. Hindi natin ihalo dito. No, no. Now, with this, ang gagawin natin dito ay i-equal natin siya kay 0. So, gawin natin yan. Magiging, ito dito 2x plus 6 is equal to 0. And pag nilipat natin si 6 sa kabila, minus 6 dyan, minus 6 dito para maging 0, magiging 2x is equal to negative 6. Pinahaba ko lang to, pero really you could just switch it and switch signs. Yeah, I just thought it will be a little bit fancy pag ginanon ko. So yeah, now we divide both sides by the leading coefficient of x. So, divide both sides by 2. Cancel 2 dito. Negative 6 divided by 2 magiging negative 3. Ito yung critical value natin. Now, what we need is to find the critical point as well. Para ma-pinpoint natin kung saan sa graph nagkaroon ng change yung graph. Kasi itong equation na to, graph yan. Ngayon gusto natin malaman kung saan nag-iba yung graph. Kasi di ba yung graph, minsan pa ganyan, minsan pa ganito. Hinahanap natin yung exact point kung saan nag-switch na siya from increasing to decreasing or from decreasing to increasing. And para natin malaman kung decreasing to increasing, well, dito mamaya makikita natin. Okay, so para malaman natin yung critical point, hanapin na ngayon natin si y. Given na si x, and para hanapin raw si y, itong equation na kailangan natin gamitin, which is yung given sa atin from the very beginning. So ibig sabihin, itong x na to, substitute lang natin doon para makuha natin si y. So gawin natin yan. So negative 3 squared, and then plus 6x, so plus 6 negative 3, and then minus 2. Ayan. Now, ito, since nakapaloob si negative, magiging siyang positive. So, 9 plus, minus to pala, minus 18. Since ito, pag multiply doon, magiging negative. And then, minus 2. Ayan. So, 9 minus 18, that's going to be negative 9. Minus 2 ulit, that's going to be negative 11. So, ito yung y natin. Meron na tayong dalawang points, dalawang value, which is yung x natin na negative 3 and yung y natin na negative 11. Ayan. With this, kailangan na natin ngayon alamin kung maximum or minimum to. Kasi alam natin na nag-change yung graph. Kumbaga, kung ito yung graph natin, ayan, kung ayan yung graph natin, ito yung point na yun, yung negative 3, negative 11. Pero ang tanong, di natin alam kung paganto ba siya or paganto. Kasi, or paganto. Kasi it can either be one of them. So, to find that out, ang gagawin natin, hahanapin natin yung values sa left side niya at sa right side niya. So, what is negative 3? Ano yung nasa left side ni ano pala ito, baliktad? Negative 4 pala muna.
negative 4, negative 2. I mean, really, kahit sino mauna dyan, pero I just want it to be more systematic. So, anyway, negative 3, ano yung nasa kaliwa ni negative 3? Is negative 4 kasi mas bababa yung kay negative 3. And yung nasa kanan ni negative 3 ay negative 2. Okay? So, kumbaga kung sa number line ba yan, negative 3 to, negative 4, negative 5, pababa, ano pababa, tapos dito pataas. So, yeah. Now, we just do the same thing. Itong excess na to ay papasok lang din natin sa same equation kung saan natin pinasok si negative 3 para makuha si negative 11. So, pasok natin si negative 4 dito. Okay? So, magiging negative 4 squared plus 6 minus 4 minus 2. Ayan. Tapos yung isa naman, 6 negative 2. Ay, 6 negative 2. Negative 2 ba? Negative 2 squared plus 6 negative 2 minus 2. Okay. Since ito, nakapaloob yung negative, so magiging positive siya. 16. 6 times negative 4, negative 24, and then negative 2 times, negative minus 2 na lang. Magiging itong 16 minus 24, magiging negative 8, and then minus 2, magiging negative 10. As for this one, tingnan natin. Ito naman ay magiging 4. 4 plus negative 2 times 6 magiging negative 12. Negative ito. And then minus 2 ulit. Now 4 minus 2, that's going to be negative 8. Minus 2, that's going to be negative 10. Ngayon, makikita natin ang second one ay negative 10 at itong dalawang to ay parehas negative 10. Pero really, pwede siya mag-iba. Pero it's more likely na parehas silang dalawa. So now, try natin i-visualize tong graph na to. Kung anong itsura niyan. Now, ganito. Visualize natin siya. Or, kung mas maganda, i-graph nyo para di lang kayo maligaw. So, graph natin siya. Ayan. Diba? So, negative 3, negative 11. Dito yan. 1, 2, 3. And then, negative 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, mga dito. Yan. Ay, hindi ba siya naman? Mga dyan. Mga dyan. Yung point na yun. Yung negative 3, negative 11. Ito negative 4, negative 10. Pag din-drop natin, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 10. Dito yung 10. So, dito yan. Tapos ito naman, negative 2. So, 1, 2. And then, negative 10. Mga dito banda. So, ano napansin nyo? Etong first natin ay mas mababa sa dalawa nating nakuwang bago. So, ibig sabihin nun, minimum siya. So, pag graph natin yan, ang graph niya magiging itsurang paganto. Para makita natin, double check natin siya sa Desmos. Ayan. Graph natin yung equation natin, okay? X squared plus 6x minus 2. Surely enough, yung critical point nga ay negative 3 at negative 12, which is ito, yung lowest possible point ng buong graph, kaya relative minimum siya. And then yung kadikit niya, negative 4, negative 10, which is ito din. Pag chinek natin yan, makita natin dito, ito, negative 4, negative 10. And then dito, as for dito naman sa other side, 2, negative 10. So, ganito ang itsura ng graph natin. So, ibig sabihin yan, relative minimum to. Yun yung hinahanap natin. Kung relative minimum siya or maximum. Kasi, malay mo ba, pwede rin siya maging ganyan. Ay, yeah, pwede maging ganito.
kung saan ganyan pababa. Ay, oo nga, pababa. 'Di ba? Kaya chine-check natin itong dalawang to. However, merong quicker way para i-check 'yon. Para hindi na tayo mag full process na ganito. Pero needed pa rin daw to. Baka kasi lumabas na sa process. So, yung second way natin, gawin natin yung same equation kanina. Gawin x squared plus 6x minus 2. Para malaman natin, kasi hindi naman talaga necessary na kailangan alamin yung critical point at critical value unless na hinihingi. So, pwede natin shortcutin na malaman kung minimum ba to o maximum. Kasi, ang pwede natin gawin dyan ay yung second derivative method. Yung una, ginawa lang natin first derivative, di ba? Tapos, kinuha natin yung critical value. And then, kinuha natin yung critical point. Tapos, determine natin kung maximum siya or minimum. Pero, kung hindi naman hinanap ang critical point at critical value, we can just go straight kung maximum ba siya or minimum. So, para malaman yon, titingnan lang natin to, ay kukunin lang natin yung second derivative niya and titingnan kung greater than or less than 0. Pag greater than 0 siya, that means minimum siya. And pag less than 0 siya, ibig sabihin nun, maximum siya. Okay? So, check natin. Ang first derivative nito ay so, 2, lagay doon, magiging siyang 2x. And then, 6, tanggal x, magiging 6 na lang. Plus 6. Ang second derivative niya ay etong 6 matatanggal na yan, tas yung x matatanggal na rin. So, matitira na lang ay 2. Ngayon, ang tanong, is 2 greater than or less than 0? It's greater than 0. So, that means minimum siya. And tama tayo sa gawa natin kanina na minimum rin yung sagot, di ba? Pag i-drop natin to, yung equation na to, surely minimum nga siya, di ba? Madali lang yung second method. Ito yung kailangan nyo natandaan. Kapag ka c, yung second derivative ni c ay greater than 0, minimum siya. And kapag ka less than 0, maximum. Okay, let's give another example dito. Say, ito yung equation natin, medyo malaki. X squared pa yan. Sige. Negative 4x squared plus 10x plus 700. Ayan. Ngayon, hanapin mo natin yung first derivative. I-identify lang natin kung minimum siya or maximum. Yung first derivative niya ay ito, lagay doon. Magiging na lang negative 8x. Si 10 tanggal x, magiging na lang 10. Tapos si 700, constant yan, 0 na siya. So, ito yung first derivative natin. Second derivative natin ay etong 10, tanggal na yan. Tapos itong x, matatanggal na rin. So, negative 8 na lang. Ngayon, tulad kanina, is 8 greater than or less than 0? It is less than. So, ibig sabihin nun, maximum siya. So, pag ginrap natin itong graph na to, dapat makikita natin na ganito yung itsura ng graph. Kasi maximum. So, check natin. Negative 4x squared plus 10x plus 700. Ayan, pag tingnan natin, diba? Pag ganun pa rin yung open niya. Ayan, pababa. Pero hindi natin nahanap yung critical value. Kasi hindi naman hiningi. Unless na hiningi, dun mo palang gagawin yung mahabang process kanina na hanapin mo yung critical value and then yung point and then yung minimum or maximum. Pero kung hinihingi lang ay minimum or maximum, you can just use this.